What is up, people? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. Welcome sa napakagulo naming garage. So, kung napanood nyo yung review ko about dito sa drone na to, is talagang, hindi ko sila pinaburan. Ang dami kong pinanood na YouTube reviews about this drone. And ang akala ko is talagang malupit. Is talagang maganda, di ba? So, meron akong package dito. Ayan. Replacement lens to para dito sa GoPro. Itong GoPro na to is from 2014 of September. This is a GoPro Hero 4 Black. Probably one of the best GoPros that GoPro made. So, unbox natin to. Today, pag-uusapan natin yung mga sinungaling na YouTube reviewers. Ayan. Ang dami niyan ngayon nagkalat sa internet. And ayaw na ayaw ko nun. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming mga tao na mahilig sa mga bagay-bagay, mga gadgets, mga laruan, kung ano-ano pa. So, of course, manunood tayo ng YouTube video, di ba? Ano ba yung review niya? Maganda ba siya? Okay ba siya? O hindi? So now, may mga tao na napapadala ng mga libreng gadget, mga libreng products. Tulad ko, dun sa cycling channel ko, marami ako nare-receive na e-bikes. And karamihan dun sa mga napapadala ng mga gamit, ng mga products na i-review nila is napaka-bias and madalas nagsisinungaling pa. Kasi either binayaran sila or, hey, padala mo sa akin yan. Gagawan ko ng magandang review. So, papakita ko sa inyo ngayon itong lumang-luma ako na GoPro Hero 4 Black. Napapalitan ko lang nitong lente na to. So, ito, bagong drone, futuristic, pero ang video, whack. Ayan. Actually, in-email ako nung mismong manufacturer nitong drone na to na baka naman daw pwedeng tanggalin ko yung video na ginawa ko about this drone. Sabi ko, no. Why would I do that? Bakit ko tatanggalin yung video na pinaghirapan ko para makita ng, ng mga viewers ko na itong drone na to, hindi naman talaga siya maganda. Actually, Google nyo, Boeing F7 drone review. Nakalimutan ko na yung model number nito pero yeah, ang daming magaganda review. As in, sobrang gaganda ng review. Alam mo yun? Talagang yung 4K daw, sobrang clear. Maganda naman yung lipad niya, pero hindi, yung video niya, hindi. Yung mga features niya, hindi. So, ayan. Tanggal natin yung lumang lente nitong lumang GoPro. And ito yung bagong lente na binili ko sa eBay. I think it's like $7. Ayan. Kasama yung frame, pero hindi ko kailangan yung frame. Hopefully, walang dust na mapunta dito. Ayan. Medyo boring tong video na to, So, pagpasensyahan nyo na. Ito, kakabit dito. Sana magkasya. Uy. Kasya. Ayan. So, ayun nga. In-email nila ako. Ang haba ng email nila. And then ako naman, syempre, medyo napapaisip din ako kasi dati may mga ginawa akong review about e-bikes na hindi maganda. And, tinret nila ako na, isusuka namin kasi pangit ang review na ginawa mo sa product namin. So, ayun. Kaya kayo dyan, yung mga nagbabalak maging YouTuber or yung mga YouTuber na sobrang bias sa mga product na nire-review nila, wag ganun. Wag ganun. Kasi may mga tao na talagang pinag-iipunan nila. Alam mo, pinag-iipunan nila yung bagay na gusto nila mabili. Tapos may mapapanood sila na, bias na YouTuber. And then, ayun, pag binili nila, hindi sila satisfied. Kawawa naman yung nag-ipon, di ba? Alright, so meron ng bagong lente, yung luma kong GoPro Hero 4 Black. Ang nangyari dito sa lumang lente na to is meron siyang gas-gas ng konti. And, meron gas, hindi kita yung gas-gas, pero nasa gitna yung gas-gas. And yung video ko, hindi na siya malinaw. So, connect natin. Magvi-video ako dito sa labas. Pang ano pa to from 2014 pa to 4K. Pwede siya mag-record ng 4K. Kung gusto niyo i-compare, panoorin niyo yung review na ginawa ko dito sa drone na to. Dito, sa pagkamahal-mahal na drone na to. Sabi ko sa video ko, if this is a $250 drone, okay lang. Pwede. Kasi maganda naman yung lipad niya. Pero sa presyong $550 or $500, no way, dude. Ayun, nag-on. Ayan, nag-on siya. So, kailangan ko i-focus yung lens nito. Kaya gagawin ko, i-connect ko siya dito sa phone para malaman natin kung focus ba siya. Nilalabas tayo, mag-video tayo. Actually, ipang-vlog ko to sa labas. Alright. Dali lang Alright, i-focus natin yan. You guys be surprised kung gaano ka okay yung mga lumang GoPro. Tsaka yung audio okay din. Hindi ko lang masyado makita kung sharp ba. Ayan. Ayan. Here we go. Ayun o. Konting twist pa. Tinitwist ko lang to kasi screw on lang to Okay, hindi ko pa alam kung okay na yung pagkaka-focus nitong lens ng GoPro Hero 4 Black. But listen to the audio. Ayan Actually, kailangan kong punasan. Madumi.
There we go, ayan. Narinig niyo yung audio? Okay ba? Walang ano to, walang external mic. And this is a 4K camera from 2014. GoPro Hero 4 Black. Ayan, medyo shaky siya kasi dati wala pa yung mga, image stabilization. Pero this is what you can get from a 4K camera. Again, ayan, testing ko pa lang yan kasi hindi ko pa alam kung na-focus ko na ba yung lente. Di ba? Alright. Okay, so balik tayo sa garage. Medyo madilim dito and alam nyo naman yung mga action camera na ganito, hindi ganun kaganda yung video quality niya kapag medyo madilim. Actually, hindi ko pa nga alam kung nakafocus na pa to. So, ngayon may idea na kayo kung anong itsura ng 10-year-old action camera video quality na totoong 4K. Ayan, 4K. 4K versus ito. Ayan, ito bago, modern. Panoorin nyo na lang yung review video ko dito and I think I need to switch to the main camera. So, kung i-review ko tong GoPro Hero 4 Black, well, maganda yung gagawin ko review kasi magandang camera siya. Although, again, hindi ko pa alam kung nakafocus na ba siya ng maayos. So, ayan, switch natin dun sa medyo okay na camera. And of course, yung 4K nito, hindi magiging kasing ganda ng 4K ng DSL camera because, ang liit nito, liit na sensor, mas malaking sensor. Actually, isi-shrink ko pa sa 1080p tong video na to. So, yung nakikita nyo na 4K video is actually 1080p. So, ayan, doon sa mga napapadala ng mga libreng product para sa review, maging honest po tayo. Kasi, again, maraming tao na nag-iipon, nagpapakahirap mag-ipon ng pera para mabili nila yung akala nila na magandang product, pero pag nakuha nila, hindi ganun kaganda. Ang dami niyan. Ang dami kong nakikita na ganyan. Well, nakikita niyo yung iba kong videos dito sa channel na to and mostly sa cycling channel ko. Pero pagka may hindi maganda, I'll say hindi maganda. Actually, I almost got in trouble a couple of times kasi yun nga, yung ginawa ko review about their products, hindi maganda. And ito rin, again, in-email ako nito, yung mismong manufacturer na pinasa-shutdown yung video, pakiiba ko daw yung video. Sabi ko, no. Not gonna do that. Speaking of product na pinapadala, dahil meron akong ni-review na lithium battery nung nakaraan, law of attraction, I guess, may nagpadala na naman ng lithium battery na 100 amp hour. Mas maganda kasi mas maganda yung features niya. Maliit din siya. Bluetooth. And pinadalan din ako ng inverter. So, i-unbox ko siya dito sa video na to, and ite-testing ko siya next time. So, i-unbox lang natin siya dito. And of course, gagawa natin siya ng honest review. Alright, kunin ko yung box, i-unbox natin. Okay, so itong mga product na to is nanggaling siya kay Litime. Ayan, isa siyang lithium battery manufacturer and gumagawa rin sila ng mga solar. So, kung ano-ano pa. Ito, actually, this is an inverter. So, ang kailangan ko na lang dito is solar panel and then I can run my own power. So, i-unbox natin siya. Ito mga kalat na nandito sa garage namin. Ito yung nagawa namin na kalat nung nag-yard sale kami. Ayan, so ang dami pa. Yan yung kaya ko. Anyway, i-unbox natin to. Ayan. And again, gagawa natin to ng honest na review. Diba? Para naman, kung interesado kang bumili ng lithium-ion battery, tapos mapapanood mo yung review na gagawin ko about this battery, of course, makakapag-decide ka ng mas maayos, diba? So, ayan. Okay, packaging, okay. Meron siyang product manual and warranty information. And dito sa box na to, sinasabi niya na, oh, may bolts. So, packaging pa lang, medyo okay na. Ayan. So, yung mga review na ginagawa ko, binabase ko siya sa experience ko talaga. So, pag nagre-review ako ng e-bike, ginagamit ko muna yung e-bike ng mga ilang linggo bago ko siya nire-review. So, okay. Actually, yun. Ito na siya. Yun na yung laman. This is a 100 amp hour battery, 12 volt. Okay? And then, i-unbox natin itong inverter. Itong inverter na to is ito yung kakabit natin sa battery para makapagsaksak tayo ng mga regular appliances like TV, charger. Holy smokes! Muntik na akong mapamura. Ang laki. Ang laki nito. Pang solar system yata to. Ang laki. Kasi nag-email sila sa akin. So, yung mga nagpapadala sa akin ng mga product na ganito, ini-email nila ako. Hindi po ako nag-email sa kanila. Ang ginagawa ko lang is, meron akong email address sa about section ng YouTube channel ko. And then, ayun, email nila ako. And then, depende na lang kung magre-respond ako. Pero, yung mga ganitong bagay, of course, madalas ako nagka-camping. Mahilig ako sa battery. Nagre-respond ako sa kanila. Kaya naman, ito, napapadala sa atin. Especially dito sa
sa mga e-bikes. Ang dami kong email na nare-receive. Actually, tumatanggi na ako sa ibang mga bikes dahil yung iba paulit-ulit na lang. You guys have no idea kung gaano karaming email ang nare-receive ko. Lalo na tuwing Wednesday. For some reason, ang daming dumarating na email tuwing Wednesday. We got a product manual right here. Ayan. And ito yung inverter. Hindi ko in-expect na ganito kalaki tong inverter na to. Alright, so this is a 3,000 watt inverter. So this can probably run my air conditioner. I don't know. Yung 1,500 watt na battery pack ko, kaya niyang i-run yung refrigerator namin. Actually, kahapon, nag-brown out dito sa amin dahil, may bagyo. Yun yung ginamit ko. Actually, yung battery, ayan, pinagpapatungan ng, ng camera. So, okay. Ayos to. Gagawin natin na review. Hindi ako yung sobrang galing na reviewer, Hindi ako ganun kagaling, pero again, ginagawa kong honest yung mga review videos ko. So, ayan, comment down below kung may alam kayo sa mga lithium batteries or sa mga inverters na ganito. And again, gulat na gulat ako dahil pagkalaki-laki pala nito. Ang akala ko maliit lang. Meron ako inverter na ganito, pero maliit lang. Pang mga chargers lang siya. And yeah, kung nag-YouTube videos ka din, gumagawa ka ng mga YouTube videos and gusto mong mapadala ng mga products from, different companies, maglagay ka lang ng business email sa about section ng channel mo. So, anyway, tapusin na natin tong walang kakwenta-kwentang video na to dahil kailangan kong hanapin yung langaw na kanina papalipad-lipad dito. And i-comment nyo sa baba kung meron kayong kilala na sinungaling na YouTube product reviewer. Alright? Comment down below para malaman natin. Anyway, I guess that's about it. Don't forget to like, comment, and subscribe. At lagi nyo tatandaan mga herb, love, peace, and happiness lang. I'll see you guys in my next video. Peace.